G, una sa lahat, shoutout muna sa lahat ng mga GNL na nagtag sa akin sa viral issue o viral post na ito. And also at the same time, shoutout na rin sa mga nag-PPM sa akin na nanghihingi din ng opinion sa akin tungkol dito sa bagay nga na ito o dito sa issue na kumakalat ngayon sa internet, lalong-lalo na sa Facebook. Okay? Well, actually, ang istorya daw nito ay may isang estudyanteng babae na nag-aakusa sa isang pamilyadong Grab driver ng isang bagay na hindi maganda. Kung saan daw, habang nagda-drive daw itong Grab driver na ito, ay nagawa daw niyang magbate ng itlog. Okay, isipin mo ha. Habang nagda-drive ka, nagbabati ka ng itlog. Okay, isipin mo, yung mga chef nga, di ba, nahihirapan na mag-multitasking, di ba? Habang nagpiprito, hindi nila magawang magbati ng itlog. Pero yung Grab driver, na pagbintangan o napaghinalaan na nagbabati daw ng itlog habang nagda-drive siya nung kotse niya o nung sasakyan niya. Habang may nakasakay sa kanya na isang estudyanteng babae at yung kapatid nito. Isipin nyo, yun yung ibinintang sa kanya. At ang rason daw kung bakit napagbintangan nito na ginagawa daw ito nitong Grab driver ay dahil daw sa tunog na nililikha o ginagawa o pinuproduce nung Grab driver na ito. Okay, may plok-plok daw na naririnig, may paghinga-hinga daw o parang hinihingal daw, parang nasasarapan daw sa ginagawa niya, tapos may naririnig daw na parang pumapalo-palo o tumutunog na balat dun sa may sa area nung Grab driver na nagluluto daw ng itlog o nagbabati ng itlog. Okay? Kaya ngayon, akala nila o nagkaroon na ngayon sila bigla ng idea na sa mga oras na iyon ay yung Grab driver ay nagbabati nga daw ng itlog. Okay? Nang wala naman silang ebidensya na maipapakita na talagang nangyari yung bagay na iyon. Pero, ito hindi ko sinasabi na sinungaling yung babae. Okay? Hindi ganoon ang punto ko dito. Okay? Hindi lang ako masyadong naniniwala o kumakagat na yung Grab driver ay gagawin talaga itong bagay na ito. Kasi para sa akin, sa personal kong opinion, napaka-imposibleng gawin ng isang Grab driver yun sa mga oras na iyon, lalo na't dalawa yung sakay niya. Lalo na kung sabihin natin magkapatid pa yun. Dahil siguradong mapagtutulungan siya o isa dun sa dalawang yun ay paniguradong mahuhuli siya o sabihin natin yun nga, maaring yung dalawang yun ay sila nga ay magkampihan, mapagtulungan siya kapag ginawa niya yung bagay na iyon. Okay? At saka isa pa, ang hirap paniwalaan kasi nga wala talagang ebidensya, walang video, di ba? Walang photo, walang kahit ano na magpapakita sa atin na ginawa talaga yun ng Grab driver. At ang tanging nga lang niya, basihan niya, ay yung yung ginagawa ng Grab driver na tunog. Yung tunog na naririnig niya doon sa driver na iyon. Okay? Yun lang yung ebidensya niya. Pero again, pwede rin nangyari naman talaga. Okay? Bigyan din natin ng benefit of the doubt yung babae. Dahil pwedeng nangyari ito sa kanila. At kung nangyari man ito sa kanila, o totoong nangyari ito sa kanila, nakakatakot din talaga ito para sa parte nila. Lalo na't babae yan. Okay? Kahit na dalawa pa sila, nakakatakot pa rin yun. Dahil yan yung lalaki, tapos siya pa may hawak ng manibela, and also at the same time, kontrolado niya yung sasakyan. Paano kung di na sila palabasin, di ba? And also nakakatroma yun, na makita sila nung ganun. Di ba? Makita sila ng ganung klaseng lalaki na habang nagda-drive, nagbabati ng itlog. Isipin mo, nagluluto ng itlog, di ba? Habang nagda-drive, skill yun, di ba? Talento yun, sir, di ba? So, yeah, nakakatroma talaga yun sa mga babae. Jokes aside, kidding aside, hindi tama yun para maranasan ng isang babae. Okay? Kung talagang totoong nangyari man yun, di ba, grabe naman yung Grab driver, di ba? Ano yun, may sakit ba yun para gawin niya yung bagay na yun? Dahil para sa akin, gaya nga sabi nung Grab driver, raw siya, matinong tao daw siya, pamilyado daw siya, hindi raw niya gagawin yung bagay na iyon, lalong-lalo na sa public. Ako rin ganun din ang iniisip ko. Kung may gagawa man ng bagay na iyon, panigurado, may may problema sa kaisipan niya yun. Tapos kasama ng babae dun sa loob ng sasakyan, di ba? Delikado talaga. Nakakatakot talaga yung sitwasyon ng babae na iyon, di ba? Pero yun nga, kung hindi naman ito totoo, tapos
pinagbintangan siya ng babae kaagad nang wala naman siyang ebidensya, mali naman yung babae doon. Lalo na't ang sabi daw ay natanggal daw ata, hindi ako sigurado natanggal daw ata yung Grab driver sa trabaho niya nang dahil doon sa issue na yun. Kasi nga nag-post itong babae sa Facebook na kung saan ay sinasabi niya na ito nga daw driver na ito ay may ginawang hindi maganda sa kanila, which is yung pagbabati ng itlog habang nagda-drive siya ng ng sasakyan niya. Isipin niyo, parang chef, 'di ba? Ang lupit, 'di ba? Master chef, 'di ba? Isipin mo, habang hawak yung manibela, nagbabati ng itlog, 'di ba? Ang tindi naman noon, okay? 'Di ba? Bagay na actually inaakusa lang naman sa kanya. At ako man ay kahit paano hindi ako naniniwala dahil nga wala pa akong nakikita. At di rin ako gano'n naniniwala dun sa Grab driver dahil siya rin mismo wala din naman siya ebidensya. Kaya nga ito ang payo ko sa inyo. Kapag may kasama kayong babae, make sure na laging meron kayong resibo na maitatago. Okay? Meron kayo laging ebidensya. Meron kayo laging maipapakita na yung babaeng kasama ninyo ay hindi nyo pinwersa sa kahit saan o kahit anong mga bagay. Kumbaga, sumama siya sa'yo ng may consent. Kumbaga, kaya mong patunayan na talagang hindi nangyari yung pwedeng ibintang niya sa iyo. Kumbaga, lagi ka magtago ng resibo. Okay? Maaring chat ninyo, maaring video kung saan man, okay? O kung sabihin nating picture ninyo, kung ano man. Basta dapat mayroong ka palaging ebidensya. Ako kadalasan, ang ginagamit kong ebidensya namin ay yung mga chat namin. Hindi naman chat na conversation namin, kundi yung kung paano ko siya inimbita ng date, kung paano kami mag-usap, paano niya ako itrato. Okay, tinatago ko yung mga yan para may resibo ako kung sakali man na kung ano man yung ibintang niya sa akin. Okay? Tinatago ko yung mga bagay na iyan. Even yung sabihin natin mga picture namin pag magkasama kami, tinatago ko yan para may makita sila kung sino man yung pagrereklamuhan niya, pagsusumbungan niya. Okay, may makita sila na pruweba na okay kami ng babaeng kasama ko. Nagganyan niya ako itrato na hindi naman siguro papayag yan, sir, ng 'di ba? Ng nakahubad kami pareho o kami. Nasa lugar kami nasa tab kami. Tapos magkasama kami ng ganyan yung itsura namin ng hindi kami 'di ba? Hindi kami involved pareho sa isang romantic na relationship, 'di ba? Kung wala kaming romantic na relationship, hindi naman siguro namin gagawin yan. Nasa kama kami. Kaming dalawa lang, nagbakasyon kami, pumunta kami sa ganitong lugar, 'di ba? Nag-out of town kami, kaming dalawa lang, nag-check-in kami sa hotel. Tapos ngayon, nirereklamo niya ako ng ganyan. Sir, hindi naman siguro sasama sa akin ng ganyan yan at gagawin namin yung mga bagay na yun. Kung pinipwersa ko siya, wala talagang maayos na usapan tong mga bagay na nangyari sa amin. Okay, ganun kumbaga, itabi ninyo. Okay, itago ninyo kung ano yung matatago ninyo para nang sa gayon ay kung sakali man na biglang topakin yung babae dahil emotional yan. Tapos alam niyo naman pag emotional, 'di ba? Hindi gumagana ang intelihente ng ganong kataas. So since emotional nga yan, 'di ba? So mas maganda na safe. Okay? Para pagka tinopak yan, naasar sa iyo, nagselos o sabihin nating biglang may gustong makuha sa iyo, gusto kang manipulahin, bina-blackmail ka o kung ano man, at least pag ginawa niya yung bagay na yan, meron kang ebidensya na nakatago, video, photo, chat, text message, 'di ba? Para lang sa gayon, o sakaling umiral diyan ay emosyon at makagawa yan ng isang pagkakamali katulad dito sa babae na ito na nagkamali siya na ikinalat niya kagad sa social media nang wala naman siyang ebidensya kundi yung lang sa Grab Protect yung audio na pag-uusap nila ng yung audio ng trip nila, okay, nung mga moment na nandun siya sa sakyan. Yun lang ebidensya nila. Ebidensya na actually yung Grab driver ay sobrang confident na na malalaman ng mga boss niya na wala siya talagang ginawa. Okay, kumbaga, yun lang din yung ebidensya ng babae. Tagilid pa siya. 'Di ba? Tapos ang ginawa niya, habang hindi pa siya sure, itong babae na ito ay ginaya yung mga yung mga mangmang na nagkakalat ng mga maling balita sa social media. Okay, yung mga walang alam sa batas. Okay? Yung nagpapadala agad sa nararamdaman nila o yung gigil na gigil sa atensyon. Di ko sinasabi na ganun tong babae na ito, pero parang ganun yung nangyari sa kanya. Nagaya niya ngayon yung gawain na iyon. Okay, kung saan, naglabas siya kagad ng post, nag-akusa kagad siya ng tao, nanira kagad siya ng buhay habang wala pa siyang matibay na ebidensya. Okay, ganyan ngayon ang mga kabataan.
ganyan ngayon ang mga tao sa social media. Sobrang hayok sa atensyon, sobrang hayok sa likes, kahit na may matatapakan na nabuhay ng tao, kahit na narcissistic na nung desisyon nila o nung aksyon nila, wala silang pakialam, basta makakuha lang sila ng atensyon, ng likes o reaction sa ibang tao o comment, di ba? Para lang doon maninira ka ng buhay ng ibang tao. Pero baka naman maganda rin ang intensyon ng babae. Baka naman totoo naman talaga yung nangyari. Okay? Kaya nagawa niya yon. Hindi ko naman siya hinusgahan. Pero ang punto ko lang dito is, sana nagkalap muna siya ng maraming ebidensya, sinigurado muna niya yung akusasyon sa kanya, o kaya dinala na lang niya muna sa korte o sa mga pulis, o sabihin natin sa korte, nagdemanda na lang siya, 'di ba? Tapos hinayaan na lang muna niya na maging maayos ang proseso bago siya nagsalita. Kumbaga, mas maganda sana kung ginamit niya muna yung utak niya. Kaso nga, ang babae ay emotional. So, and also, when your emotions are high, your intelligence level is low. Kaya nagawa niya ito. Baka nung time na yun, takot na takot siya o galit na galit siya. Tapos, yeah, sobrang emotional nga niya. Dahil doon, na-post niya ngayon ito nang hindi niya pa ganun kasigurado. Pero pwede rin talagang totoo. Okay? Pwede rin talagang totoo. Ingatan niyo yung mga ano nyo, mga babae na kakilala ninyo, lalo na yung mga mahal nyo sa buhay, dahil marami ring mga istorya na talagang ganyan din yung nangyayari. Okay? Maniwala kayo sa akin. Sa balita na nangyayari talaga yan. Okay? So maganda rin na pinag-iingat natin mga kababaihan natin, dahil nga nangyayari din talaga yung bagay na iyan. Okay? Baka kaya ganito tong babae na ito, dahil aware siya na nangyayari nga yan, kaya ngayon napraning siya kaagad, na paranoid siya na baka yun yung ginagawa sa kanila. Pwede rin kasi talagang totoo, pero of course, pwede rin hindi, dahil nga wala tayong alam talaga sa tunay na nangyari. At again, ginawa ko tong video na ito, hindi para manira ng mga taong involved dito, o manira ng kapwa ko. Ginawa ko to para magbigay lang ng sarili kong opinion. Okay? Hindi ako nagmamarunong, dahil hindi ko alam kung anong tunay na nangyari dito, at lahat ng mga opinion ko ay base lamang sa mga posts na nakita ko sa social media. Okay? Hindi ko kasi alam kung anong tunay na istorya nitong bagay na ito, itong issue na ito. Ang nakakalam lang nito ay sila talaga. Okay? Sa totoo lang, ang pwede lang naman talagang sabihin nating makapagsabi ng tunay na nangyari dito ay yung dalawa lang na yun. So, lahat ng itong mga sinasabi ko sa inyo ngayon ay kumbaga galing lang ito sa social media, at yung opinion ko na ibinibigay ko ay para lamang doon. Doon lamang sa nangyari na yun. Hindi doon sa tunay na buhay nila o tunay na pagkatao nila, dahil nga hindi ko sila kilala. At hindi ko alam kung ano talaga yung tunay na nangyari sa kanilang dalawa. Okay? So dito ang matututunan natin ngayon ay mag-ingat kayo kapag may kasama kayong babae, and also at the same time, huwag kayong basta padalos-dalos sa social media. Tandaan ninyo, mayroon tayong tinatawag na cyber libel. Baka makasuhan kayo niyan, pati harassment at kung ano-ano pang ibang mga kaso, nandahil lang sa pagiging impulsive ninyo. 'Di ba sabi nga, think before you click. Okay? Dapat mag-isip muna mabuti bago mag-post o bago mag-react sa isang bagay, para nang sa gayon ay masigurado natin na ligtas ka. Kumbaga, hindi ka lang basta nakapag-post, hindi ka lang basta naging masaya, hindi mo lang basta nailabas yung opinion mo, kundi asigurado mo rin na ligtas ka. Okay? Mag-isip muna ng mabuti. Huwag basta gumaya sa mga ginagawa ng mga tao sa paligid. Okay? Dahil sa totoo lang, itong pangyayari na ito ay isang katibayan o isang pruweba na grabe na gumamit ng social media ang mga kabataan ngayon. Okay? Pero syempre, baka totoo rin naman yung sinasabi niya. So, naiintindihan ko siya. Pero kung di totoo, grabe yung ginawa niya na yun. Okay? Halos masira yung buhay ng tao. Yung buong pangalan yata sinama, may sinama yata siyang picture, I'm not sure kung sinama yung pangalan pati yung picture ng lalaki na may pamilya at may asawa pa man, di ba? O kumbaga may asawa at pamilya pa man din, okay? Tapos ganoon nga yung ginawa sa kanya, tapos ngayon alam ko parang nawalan yata ng trabaho. So, yeah, mag-isip muna tayo mabuti. Isipin din natin yung mangyayari sa buhay ng ibang tao. Okay, wag lang yung kung ano yung para sa atin. Wag tayo maging huwag tayo maging mga psychopath, huwag tayo maging narcissistic. Mali yung ganon. Pag-isipan muna natin mabuti kung anong pwede mangyari sa kanila. Sigurado ba tayo sa mga isisiwalat natin, at tama ba na isiwalat mo pa? Okay, kumbaga dapat ba talaga na ipaalam mo pa, o pwede namang mo na lang, ireklamo mo na lang sa otoridad o sa mga may kapangyarihan para
mapag-usapan na lang na maayos para kung sakali man na mali din yung sumbong mo, ligtas ka, 'di ba? Tapos hindi lang sa ganon, kung sakali namang tama naman yung sumbong mo, edi at least nasa tamang mga tao ka na makikinig sa iyo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. Hindi ka mape-pressure na gumawa ng mga bagay na katulad nito. Dahil ako iniisip ko baka may rin sa babae, may nagbuyo din sa babae na mag-post, okay, o isumbong ito sa social media kaysa sa pulis o sabihin nating sa korte. Kung magating ko may nagbuyo, bata pa kasi, yung ko may nag-push dyan na gawin niya, kaya nagawa niya ngayon, diba? So kung sa pulis ka agad lumapit at nag-complain na lang kayo, o sa mga tao, sa otoridad kayo nag-complain, at least baka tama pa yung inano sa'yo, diba? Sa lawyer ka nag-complain o humingi ka ng legal advice, diba? At least tama pa yung decision mo. Dahil sigurado sabihin ng lawyer, huwag mong gawin yan. Wala ka na may ebidensya, baka masira ka, baka makulong ka pa, maka-counter ka, diba? Baka makasuhan ka harassment o libel. So hindi pa sana nangyari to. So bago kayo gumawa ng aksyon, pag-isipan muna mabuti, huwag magpapadala sa emosyon. At pag may kasama kayong babae, make sure handa kayo. Tandaan nyo, napaka-emotional niyan. Madalas nakakagawa yan ng maling desisyon dahil lang sa nararamdaman niya. At lalo na sa mga panahon na ito ay mayroon pa tayong tinatawag na pressure ng society. Okay? So kumbaga parang feeling nila kailangan maging ganun din sila. So kung ganun yung iba, maging ganun na rin ako. Okay? Kung ganun sila mag-complain sa social media, kapag may naranasan silang ganun, gagawin ko na rin yun. Okay? Hindi niya sinasabi sa sarili niya, pero may ganung klaseng paniniwala o pakiramdam siya dahil nga, kinukondisyon tayo o pinoprogram tayo sa society sa mga moment na ito. Okay? So, kaya siya ganyan, ay marahil dahil nakita nga niya iba na ganun, tapos sabihin natin, wala nang disiplina. Kasi nga, ganyan na nga tayo ngayon. Okay, so, mag-ingat kayo sa mga babae na yan kasi nga, napaka-emotional. Isipin nyo, hindi pa siya sure, nagganyan na kaagad. Paano kung wala ka naman palang ginawa sa kanya, may nasabi ka lang na feeling niya, yun yung intention mo. May nagawa ka na feeling niya, may iba kang intention. Tapos biglang di ba, nagwala ka agad sa social media, tapos wala kang pruweba, talo ka. Maganda may pruweba ka, at ingatan mo rin yung mga ginagawa mo, at kilalanin mo rin ng mabuti yung babae na kasama mo, dahil baka mamaya meron palang mental issue yan, may psychological issue pala yan, tapos ka-date mo, nayari ka, di ba? Baka mamaya biglang namumutol yan, o kaya biglang nagre-reklamo yan, biglang nagkakaso yan, nang dahil lang may trauma siya sa utak niya, di ba? So, ikaw pa ngayon yung napahamak. So, again, mag-ingat kayo sa babae, napaka-emotional yan, kaya niyang gumawa ng mali, o sabihin natin ipahamak yung sarili niya, nang kasama ka doon. Okay? Nang hindi niya iniisip kung ano yung pwede mangyari o yung mga consequences nito. Tapos madadamay ka doon. Okay? Ingat kayo sa babae. Dapat meron kayong pruweba. And also at the same time, kilalanin nyo nga. Mag-ingat kayo sa mga babae. Kilalanin nyo sila kung ano muna mga ugali ng mga yan bago kayo maging palagay o bago ninyo i-date yung mga yan. Okay? Well, actually, may mga times talaga na sa date mo siya makikilala. So, mabuti na doon, kapag kakasama mo yung babae, alamin mo kung anong klaseng babae yan. Baka mamaya, isang feminist na may saltik sa utak yan, di ba? Biglang magsumbong yan na may ginawa ka sa kanya kahit na wala naman. Maraming ganyan, biglang nagkakaso. Maraming ganyan, nang dahil lang sa sa pera, attention, o nang dahil may mapapala siya doon sa gagawin niya sa'yo. O sabihin natin, galit lang siya sa lalaki, galit siya sa tatay niya. O gusto lang niya isisi sa'yo dahil meron siyang daddy issue. O, diba? So, nayari ka ngayon. So, mag-ingat kayo. Okay? Importante meron kayong ebidensya at importante na may alam kayo sa female nature, sa game, and also at the same time, make sure na alam nyo kung ano yung kalakaran. Kumbaga, sa game na nga. Okay? Kasama yun. Sa game at saka sa female nature. Kumbaga, dapat aware ka sa dating, sa nangyayari. And hindi lang sa dating, pati sa society. Dapat alam mo kung ano yung mga nangyayari sa paligid para nang sa gayon, kapag ka nangyari ito sa iyo, alam mo kung paano lulusutan o paano susolusyonan, o kung sakali man na na hindi pa nangyayari ito sa iyo, ay magagawa mong maiwasan. Okay? Dahil nga pag nangyari ito, nang wala ka namang ginagawa na masama, tapos babae yung nagsumbong sa iyo, malaki ang chance na kampihan ka agad yan ng society kasi babae yan. Okay? So, para wag nang umabot doon kahit na mananalo ka naman sa kaso,
ang gawin mo na lang ay maging mautak ka sa babae para nang sa gayon, alam mo kung ano yung mga bagay na iiwasan mo sa kanya. Alamin mo yung female nature, tapos dapat may diskarte ka para malaki ang tsansa na hindi mangyayari sa iyo itong bagay na ito.